Kwento ito tungkol sa labanan sa pagitan ng mga exorcist ng Black Order at ng Noah Clan kasama ang mga alagad nilang tinatawag na Akuma. Nagsimula ang kwento ng nilalabanan ng Black Order ang mga Akuma sa isa nilang operasyon. Ito ay para makuha nila ang isang bagay na tinatawag na Innocence o mas kilala din bilang anti-Akuma weapon. Habang nakikipaglaro si Link sa may hawak ng Innocence na si Mr. Martin ay pinoprotektahan siya ng mga exorcist na sila Miranda, Aristar, Lina Lee, Lovie, Allen at Kanda. Nagawang mapatay nila Lina Lee at Aristar ang isang Akuma at gayon din si Lovie. Gamit ang 8-flower praying mantis ni Kanda ay napatay din ito ang dalawa pang Akuma. Habang ang umaatake naman kina Miranda ay walang kahirap-hirap na niligpit ni Allen. Nagawang matalo ni Link si Mr. Martin dahilan para makuha na nila ang Innocence na hawak nito. Katapos nito ay naatasan silang lahat na pumunta sa bago nilang headquarters. Matapos ang all-out battle kalaban ang Noah's Clan na pinamumunuan ng tinatawag na Millennium Earl ay naging dahilan nito sa pagkawasik ng dati nilang headquarters at pagkamatay ng iba nilang miyembro. Sinalubong sila dito ni Johnny na nakiusap naman kay Allen para magbukas ng Arc Gate kung saan lumabas dito si Bookman na galing din sa isang misyon. Dumating din dito ang Chief Officer ng Black Order na si Kumoy at ang isang high-rankang inspector ng Central Agency na si Lively. Dinala nila si Allen sa isang silid kung saan ginamitan dito si Allen ng restriction wings ng isang crow para hindi siya makapalag. Naisip ni Allen na baka siguro dahil ito sa hindi pa din siya pinagkakatiwalaan ng Central Agency bilang isang kakampi. Pagkalabas nila kasama ang mga crows ay naatasan ni Bookman si Lovie na bantayan si Allen. Dinala si Allen sa silid kung saan naghihintay si General Cross na siyang master niya. Kaagad na tinanong ni Allen ang tungkol sa koneksyon ng umampon sa kanya na si Mana Walker at ng 14th member ng Noah's Clan. Ayon kay Cross ay may nakakatandang kapatid ang 14th na siyang palagi nitong kasama hanggang sa magtraidor ito sa Noah's Clan at mapatay ni Millennium Earl at ito ay si Mana. Dito na tinawag ni Cross si Allen na si 14th na ikinagulat ni Allen at ni Lovie. Tinanong ni Cross si Allen kung hindi ba umano nito nararamdaman si 14th sa katawan nito. Hindi alam ni Allen ang sinasabi ni Cross ngunit ayon kay Cross ay nasabi niya ito dahil alam ni Allen ang pianist song na kayang paggalawin ang arc na tanging si 14th lang ang may alam. Inalala muli ni Allen ang araw nang magkasama pa sila ni Mana sa circus at inilibing nila ang aso ni Mana. Naiyak dito si Allen nang maalala ang aso habang dinidilaan siya nito. Nang mapansin ni Cross na tulala na si Allen ay sinampal niya ito. Natanong ni Allen kung kailan nagawa ni 14th na maisalin sa kanya ang memorya nito. Ayon kay Cross ay baka siguro nung bago ito mamatay kung saan nagkataon na si Allen ang nasa tabi nito nung oras na iyon. Dagdag pa ni Cross na unti-unti umanong lalamunin ng memorya si Allen hanggang sa maging 14th na ito at siguradong may mga senyales din itong ipapakita. Napagtanto ni Allen na kaya siguro magaan ang loob sa kanya ni Mana ay nasa kanya pala ang memorya ni 14th. Dito na nabanggit ni Cross na kung sakali man na maging si 14th na si Allen ay may malapit kay Allen ang kailangan nitong patayin na siya namang ikinagulat ni Allen. Pilit na tinanong ni Allen ang ibig sabihin nito ni Cross ngunit wala nang sinabi pang iba si Cross sa kanya. Bago pa lumabas si Cross ay sinabi ni Allen na hindi niya tatalikuran ng pinangako niya kay Mana at wala siyang pakialam kay 14th o sa memorya nito na nasa kanya dahil sigurado siya na kung ano man ang nararamdaman niya ay sa kanya ito. Pinakinggan muli nila Lively at Kumoy ang usapan nila Cross at Allen. Para kay Kumoy na kahit nasa katawan ni Allen ang mga memorya ni 14th ay parehas lang din naman sa kanila ang layunin nito na paslangin ang Millennium Earl kaya hindi niya nakikita na kalaban ito. Ngunit para kay Lively ay hindi nila ito pwedeng gawing basehan na hindi sila kakalabanin nito. Pagkalabas ni Lively ay sinabihan niya ang Crow na ipagpatuloy ang pag-iimbestiga kay Allen. Habang nasa silid nito si Cross ay narinig niya na may kumakatok sa pinto kaya kinuha niya ang kanyang baril. Nang magising ang mga gwardya na nagbabantay sa silid ni Cross ay kinatok kaagad ng isa ang pinto ngunit walang sumasagot. Dahil dito ay napilitan nito na buksan ang pinto at nakita nito ang duguan na katawan ni Cross. Isinara nito ulit ang pinto at inutusan ng kanyang kasama na tawagin si Director Lively. Pagkabukas niya ulit ng pinto ay wala na dito si Cross at basag na din ang salamin ng bintana. Ilang sandali lang pagkadating dito nila Lively at Kumoy ay dumating din dito si Allen. Gulat na gulat ito nang makita ang mga dugo na nagkalat at ang maskara ni Cross. Kinausap ni Lively si Allen at pinagbintangan ito na siyang umatake kay Cross ngunit pinagbintangan din naman ni Allen si Lively. Pagkaalis ni Allen ay sinabi ni Lively kay Link na gawa umano ito ng Central Agency dahil siguro sa mga nabanggit ni Cross. Ipinatawag niya ang lahat na exorcist at ipinaalam sa mga ito ang sitwasyon ni Allen na may memorya ni 14th. Ngunit kahit gayon pa man umano ay magpapatuloy pa din ito bilang exorcist.
Ito ay dahil kailangan pa ng Black Order ang abilidad ni Allen bilang pianist at hindi pa kakayanin na mawalan na naman sila ng miyembro. Ngunit ayon kay Kumway na kung magising man si 14 sa katawan ni Allen at maging banta ito nang biglang dumating dito si Allen at dinugtungan ang sasabihin ni Kumway na iligpit siya. Isang gabi habang nasa isang operasyon ay pinakinggan ni Allen ang mga huling habilin ni Cross para sa kanya mula sa alagang golem niya na si Tim. Misyon nila sa operasyon na ito na madakip ang tinatawag na Phantom Thief G. Nalaman nila mula sa nakaraang krimen nito na nagpapadala muna ito ng sulat sa lugar na aatakihin nito. Dahil nagpadala ito ng sulat sa museo kung saan nakalagay ang isang korona ay dito din nagmatsyag sila Allen. Nagulat ang mga pulis nang biglang magpakita si G at mabilis na nakuha ang korona. Pagkalabas nito ay nagawa naman itong mapabagsak ni Kanda at mabawi ang korona. Hindi alam nila Kanda na lumipat na pala sa ibang katawan si G. Nagulat sila na nasa taas na si Phantom G at hawak-hawak ang korona. Bigla itong inatake ni Allen at pagkabangon nito ay inihagis nito ang korona sabay lumipat ito sa katawan ni Link. Nang makuha ni Allen ang korona ay inatake naman siya ni Link na kinokontrol na ni G. Dahil ayaw ni Allen na masaktan si Link ay iniiwasan niya lang ang mga atake nito sa kanya. Pagkadating dito ni Kanda ay ginamit ni G kay Kanda ang secret spell ng isang crow. Matapos pagtawanan ni G ang hinuhuli ng mga pulis na ginamit ni G ay napagsabihan ni Allen si G na ikinagalit nito at biglang umatake. Inilabas na ni Allen ang innocence niya at pinagtulungan nila ni Kanda si G. Nagawa ni Allen na masaksak si G at dahil hindi nito alam na hindi tinatabla ng Crown Clown ng isang tao kaya nagpanik ito. Ilang sandali lang ay umalis na din ito sa katawan ni Link. Gamit ang matalas na pandinig ni Marie ay nalaman nito ang lokasyon ni G dahil sa patuloy na pag-iyak nito. Kinaumagahan ay pinuntahan nila ang isang bahay ampunan na itinuro ni Marie. Narinig nila ang sigaw ng isang babae kaya dali-daling umaksyon sila Allen at pagkabukas ni Allen ng pinto ay naguntugan sila ng isang bata na si Timothy na inihagis ni Emilia. Dahil dito ay nalipat sa katawan ni Allen si G at ito pala ay si Timothy. Pagkapasok nila sa loob ay parehas nilang itinali sila Allen at Timothy habang kausap ang isang madre at si Emilia. Dito na sinabi nila Kanda at Marie ang mga pinaggagawa ni Timothy at ang bagay sa noon nito na pinaniniwalaan nilang isang innocence. At kung mapatunayan man nila ito ay dadalhin nila si Timothy sa Black Order para gawin ding exorcist. Biglang may na-activate dito na barrier galing sa isang insekto na nakadapo sa gusali. Ilang sandali lang ay inatake ang gusali at nagawang maprotektahan ni Allen sila Timothy. Nakita nila ang isang akuma na level 4 na kaagad umatake sa mga bata kaya tinadyakan ito nila Allen at Kanda matapos ay sinundan ito ng atake ni Marie. Susubukan sana ni Allen na lumikha ng Arc Gate ngunit hindi niya ito magawa. Bumaba sila Link para sana magtago muna sa basement ngunit naging mga parang manika na ang madre at mga batang kasama nito. Dito na nagpakita ang isang level 2 na akuma at mabilis dinampot si Timothy. Pagkasugod ni Link ay may mga kasama pa pala itong ibang akuma dahilan para mapuruhan siya ng isa nito ngunit kaagad siyang nakaganti. Ginamit ni Link ang Blackwinged Flame Spirit at napuruhan nito ang akuma na may hawak kay Timothy ngunit naging parang manika na din siya dahil sa 6-second barrier. Muling nadakip na mga akuma si Timothy at habang umiiyak ito ay kinausap ito ni Allen gamit si Tim. Binaril ni Emilia ang akuma na may hawak kay Timothy kaya sinugod siya ng isa pang akuma. Bago pa siya matamaan ng atake nito ay nasaniba ni Timothy ang level 2 na akuma at pinigilan ng umaatake kay Emilia. Na-activate ni Timothy ang Divine Possession ng kanyang innocence ngunit inatake din siya kaagad ng dalawang akuma kaya mabilis silang lumabas. Nagpakita kay Timothy ang nasa loob ng kanyang innocence na siya lang din ang nakakakita. Nakiusap si Timothy na turuan siya nito kung paano tatalunin ang mga akuma na nasa harapan niya. Inatake niya ang mga ito at madala sa kinaroroonan nila Allen. Nang maalala ni Timothy ang abilidad ng akuma na sinaniban niya ay ginamit niya ito sa isang akuma at sinundan ng kanyang atake dahilan para mapatay niya ito. Ngunit dahil level 2 lang ang kanyang nasaniba na akuma ay hindi siya umubra sa level 3 na akuma. Nang malaman niya ito ay umalis siya kaagad sa kanyang sinaniban at sinubukan na saniban ang level 3 na akuma ngunit hindi niya ito magawa. Pagka-atake ng akuma sa kanya ay kaagad siyang bumalik sa kanyang katawan at dumating dito si Link para sanggain ang atake nito sa kanya. Dumating sa ampunan sila River kasama si Inspector Galmar na ama ni Emilia at kasama din nila ang ibang exorcist. Nalaman nila na may barrier ang gusali kaya lumapit dito ang isang third exorcist na si Madaraw at nagulat sila na madali lang nalusutan ni Madaraw ang barrier. Dahil sa paulit-ulit na atake ng akuma sa ginawang barrier ni Link at sa atake din ng level 4 na akuma ay hindi na ito nakayanan ni Link.
Bago pa matamaan si Link ng atake ng Akuma ay dumating dito si Madaraw at sinangga ang atake ng Akuma. Inactivate nito ang Primordial Void at hinigop ang Akuma na kaharap niya. Pinagtulungang atikihin nila Allen at Kanda ang natitirang Akuma ngunit nahihirapan pa din sila dito. Habang pinapaulanan ng bala si Allen ay inutusan nito ang kanyang Crown Clown na atikihin mula sa likod ang Akuma papunta sa kanya. Akala niya ay hindi siya tatablan ng Crown Clown dahil isa siyang tao ngunit nagulat siya nang tablan siya nito. Aatakihin na sana siya ng Akuma nang hawakan niya ang mukha nito at nang magsalita siya ay napaluha ang Akuma na binanggit ang Noah at dito na ito inatake ni Kanda. Katapos ay pinagtulungan na nilang dalawa na iligpit na ang Akuma na ito. Nang matunton na nila River ang insekto na pinagmumula ng barrier ay tinanggal nila ito kaagad at dito na nila nakita ang totoong hitsura ng gusali. Lumabas na dito sila Allen at bumalik na din sa dati ang mga madre at mga bata. Habang ikinikwento ni Inspector Galmar kina Allen kung paano niya dinala sa ampunan si Timothy ay nagpasya dito si Timothy na sumali na sa Black Order bilang exorcist kaya nagpasya din si Emilia na sumali din dito. Isang araw ay nanaginip si Allen sa naganap na labanan at nang matablan siya ng Crown Clown. Nakita niya dito si Mana at habang naglalaro sila ay napansin niya na hindi na Allen ang tawag nito sa kanya. Nang magising siya ay may nag-iba sa kanyang mga mata at nang tawagin siya ni Lina Lee ay bumalik din ito kaagad sa dati. Pagkalabas ni Allen ay inalala ni Lina Lee ang kanyang napansin kay Allen. Matapos makipag-usap ni Kande kina Kumwe ay inalala din niya ang napansin niya kay Allen sa nakaraang labanan. Binisita ng North American Branch Chief Rennie sila Kumwe at kasama nito ang dalawang third exorcist na sila Madaraw at Tawako. Habang nagsasanay sila Allen at Marie ay nagawa ni Marie na mapuruhan si Allen dahilan para tumilapon ito sa isang third exorcist na si Goshi. Nang hinawakan ni Allen ang kamay ni Goshi ay nag-respond ito sa innocence na nasa kamay ni Allen kaya naihagis nito bigla si Allen. Pumagitna sa kanila si Link para pagsabihan si Goshi at dito na sinabi ni Tokusa na mga half Akuma umano sila at ito ang dahilan bakit nagre-react ang katawan nila sa isang innocence. Habang kausap nila Kumwe si Rennie ay sinabi din ni Rennie kung paano nila na-develop ang mga third exorcist at bakit nila ito ginawa. Galit na galit dito si Bat dahil sa nakaraang insidente habang isinasagawa ang second exorcist program na ayaw niya nang maulit muli. Kabilang sa second exorcist sila Kanda at ang nagngangalang Alma Karma. Isang gabi ay napansin ng mga pulis ang isang lalaki na humihingi ng tulong. Nilapitan nila ito at nagulat sila na may 5 itong mata at dito na sila pinatay nito. Ito pala ay si Wisely na miyembro ng Noah's Clan at Fifth Apostle. Dumating din dito ang Millennium Earl na si Adam at ang ibang miyembro nila. Ayon kay Adam ay 35 taon ang nakakaraan nang pinaslang sila ni 14th at dahil sa pagkakasira ng Noah memories nila ay natagalan bago sila ma-reincarnate. Tanging ang 8th Apostle lang ang hindi nila kasama dahil napatay kaagad ito matapos ma-reincarnate. Sa loob ng 7,000 taon ay paulit-ulit lang silang nare-reincarnate para samahang makipaglaban si Adam o Millennium Earl sa mga innocents. Kaagad nilang pinalusob ang mga Akuma at umaksyon din kaagad dito ang mga exorcist ng Black Order. Dahil sa dami ng mga Akuma ay nahihirapan dito ang mga exorcist. Dumating dito ang mga third exorcist at gamit ang kanilang primordial void ay madami kaagad ang kanilang nahigop. Habang kausap ni Allen si Tokusa ay biglang inatake ng isang third apostle na si Taiki si Tokusa dahilan ng pagkaputol ng mga kamay nito. Nagpakita din sa ibang exorcist ang iba pang apostles. Inatake ni Madaraw sila Taiki para makatakas sila dito. Napansin ni Allen na kapareho sila ng abilidad ni Kande kaya nasabi ni Tokusa na sana'y kaya nilang matapatan ang kakayahan ng mga second exorcist. Susubukan na sana ni Madaraw na higopin si Tokusa ngunit pinigilan siya ni Allen. Di nagtagal ay nasundan sila dito nila Cheryl at inatake naman nila Mashima at Taiki sila Allen at Madaraw. Nakaharap naman nila Kanda at Tawako si Wisely at may ginawa si Wisely sa memorya ni Kanda. Habang isinasagawa ang conference sa North American Branch na dinaluhan nila Johnny ay nakita nila dito si Alma Karma. Ilang sandali lang ay sinalakay naman sila ni Adam kasama si Rod. Habang lumilikas sila Johnny ay nagawa ni Cheryl na makontrol silang lahat at dalhin sa isang silid kung saan naghihintay sila Adam. Kung saan napansin dito nila Johnny ang nakahandusay na si Kanda. Pagkabangon ni Kanda at nang makita si Alma ay naalala nito ang unang pagkikita nila. Ilang sandali lang ay dumating dito si Allen kasama si Taiki. Nagulat si Allen nang makita sila Johnny at ang iba pati na din si Kanda. Dinala din ni Cheryl dito si Tokusa habang si Madaraw naman ay patuloy na nakikipaglaban kay Mashima. Nang makawala si Adam at mahawakan nito si Allen ay nasabi nito na hindi lang si Allen ang pianist na naiwan ni 14th kundi ito mismo ang 14th na ikinagulat nila Leveli na alam din pala ito ni Adam.
Kaya pala nalaman ito ni Adam ay ginamit umano ni 14th ang Akuma na nakalaban nila sa ampunan para kausapin siya. Biglang nagising dito si 14th at sinabi na sisiguraduhin niya nang ililigpit si Adam para siya na ang maging Millennium Earl. Bumalik uli si Allen at may kakaiba na itong nararamdaman sa kanyang katawan dahil sa hindi niya ito matanggap ay inuntog niya si Adam. Nagawa ni Kanda na maaga si Rhodes at espada nito kay Wisely at inatake si Adam ngunit nasangga ito ni Taiki. Sinipa naman ni Allen ang kabaong na inuupuan ni Cheryl para tulungan si Tokusa. Kinuha lang pala ni Kanda ang pangtali nito kay Rhodes at dito na din hinarangan nila Cheryl ang daanan palabas. Katapos ay kinuha nila si Alma ngunit nagulat sila nang hindi ito makilala ni Kanda. Ayon kay Kanda ay hindi umano ito si Alma dahil matagal nang patay si Alma. Nagalit si Kanda sa mga sinasabi ni Rhodes at papaano ginawang dahilan ng Black Order ang Holy War para magamit si Alma. Sasaksakin niya na sana si Rhodes nang magamitan silang dalawa ni Allen ng kapangyarihan ni Wisely. Nagising si Allen sa panahong unang nagkita sila Alma at Kanda. Ipinakita dito ang mga eksperimento na ginagawa kina Kanda at Alma bilang mga second exorcist. Isang araw habang magkasama silang dalawa ay may biglang nakita si Kanda na babae. Di nagtagal ay bigla na lang siyang nawala ng malay at simula noon ay hindi na naging stable ang kanyang kalagayan. Narinig ni Alma sa usapan nila Edgar at Salens na kailangan na sigurong ibalik muna si Kanda sa pagtulog. Hindi ito nagustuhan ni Alma kaya kinuha niya si Kanda para itakes. Nagawa ng mga crows na maabutan sila kaya nang magamitan sila ng secret spell na mga ito ay sinipa na lang ni Alma si Kanda para mahulog ito sa kanal. Habang magkausap sa baba sila Bak at Marie ay lumitaw dito si Kanda. Matapos mawala ng malay si Kanda ay dumating din kaagad dito ang mga crows. Nang dalhin na nila si Kanda sa isang silid ay dito na bumalik kay Kanda ang dati niyang memorya bilang isang dating exorcist na napatay ng isang Akuma. Sinimulan na nito ang proseso para maibalik sa pagkakatulog si Kanda na nakikita din ni Allen. Dumating dito si Rhodes para mapigilan si Allen na lamunin ang kaisipan ni Kanda. Bigla naman silang napunta sa memorya ni Alma habang papunta ito sa Innocence para gamitin ang kapangyarihan na ito at iligtas si Kanda. Nang makarating si Alma sa kinaroroonan ng Innocence ay inatake siya kaagad ng mga crows. Dahil hindi pa tumitigil si Alma ay sinubukan ulit ng mga crows na atikihin siya at dito na nakuha ni Alma ang kapangyarihan ng Innocence. Dito na din nakita ni Alma ang totoong mga katawan nila ng mga test subject para gawing second exorcist. Ilang sandali lang matapos mapatulog nito si Kanda ay bigla itong nagising dahil sa memorya ng isang katawan na nakita ni Alma. Napalabas nito ang Innocence at matapos niya itong kunin ay lumabas siya ng silid. Habang iniisip kung papaslangin niya ba ang mga tao na nandito ay nakita niya si Marie na gagawin na din sanang test subject para maging second exorcist. Nalaman naman kaagad nila Salens ang pagkawazek ng pinto sa treatment room na pinaglagyan nila kay Kanda at biglang dumating dito si Alma. Nang matuluan ni Kanda ng dugo ang sugat ni Marie ay mabilis itong naghilom. Matapos marinig ang boses ni Kanda ay nakilala kaagad ito ni Marie na siyang tinulungan niya nung isang araw. Dahil hindi nakakakita si Marie ay binuhat na lang siya ni Kanda. Nang magkita na sila Kanda at Alma ay napansin ni Kanda ang maraming patay na katawan na nakahandusay. Kagagawan pala itong lahat ni Alma at gusto din niyang paslangin si Kanda. Nagawa ni Alma na maputol ang isang braso ni Kanda at sinundan niya ito sa tiyan. Sinusubukan niyang paslangin ang kanyang sarili ngunit mabilis lang maghilom ang kanyang mga sugat. Matapos atikihin si Marie ay niyakap niya si Kanda at inatake ito sa likod. Ngunit ilang sandali lang ay kinuha ni Kanda ang Innocence nito at inatake si Alma. Nagpa siya si Kanda na mabuhay kahit pa umano na ang kapalit nito ay paslangin niya si Alma. Paulit-ulit niyang inatake si Alma at hindi na ito kinaya pa ni Allen kaya sinuntok niya si Kanda dahilan para magising sila pareho kasama si Rhodes. Nakita niya na nilalamon na ang kanyang mga kasamahan at lumabas dito si Alma at nagising. Susubukan sana ni Allen na iligtas sila Johnny ngunit pinigilan siya ni Cheryl. Nang hindi na kaya ni Alma ang nararamdaman nito ay napasabog nito ang buong gusali. Pagkalabas niya ay hinarap siya kaagad ni Kanda. Nang makita ni Allen si Tokusa at mapansin ang buong paligid ay inakala niyang patay na ang lahat. Nalaman na lang niya na walang nasawi nang tawagan siya ni Johnny na prinotektahan pala ng kapangyarihan ni Tokusa at pati na din ang iba. Habang papalapit si Alma kay Kanda ay nagre-react naman ang mga cells nito sa katawan ng mga third exorcist dahil sa sobrang galit nito. Nang maging halimaw na si Tokusa ay kusang umatake ang crown clown ni Allen sa kanya. Kahit si Madaraw at ang ibang third exorcist ay unti-unti na din nagiging halimaw. Nag-umpisa ng maglaban sila Kanda at Alma at gamit ang fourth illusion style ni Kanda ay napurohan nito si Alma.
Habang si Allen naman ay hindi makalaban ng maayos sa halimaw na anyo ni Tokusa. Kinausap siya ni Adam na gusto siyang kunin at kung pumayag umano siya ay ititigil na nila ang labanan. Dagdag pa nito na kaya nitong tanggalin ang dark matter sa katawan ni Alma at ng mga third exorcist dahil siya ang may likha sa mga Akuma. Pagkabangon ni Alma ay inatake din nito kaagad si Kanda. Nang maalala muli ni Kanda ang babae na maghihintay umano sa kanya ay ginamit niya ang Fifth Illusion style na nagpabago ng kulay ng buhok niya at tinapatan ang atake ni Alma. Nang makita ni Tokusa si Bak ay napagkamala nitong ito si Edgar kaya nagpalabas ito ng kapangyarihan na lubhang nakakaapekto sa iba na nasa lugar. Dito na ginamit ni Bak ang Godseal Summon dahilan para lumabas si Four at iligtas si Allen. Nang mapansin ni Taiki na parang gusto na lang sumama ni Allen sa kanila ay kaagad niyang inatake si Four. Pagkabangon ni Four ay sinundan pa niya ito ng atake ngunit sinanggana ito ni Allen. Sinabihan ni Bak si Allen na pagtuunan niya lang sila Alma at Kanda at sila na umano ang bahala sa iba. Dahil dito ay nilabanan ni Four si Taiki at dali-daling pinuntahan ni Allen sila Kanda at Alma. Pagka-atake ni Kanda kay Alma ay sinangga ito ni Allen na ikinagulat ni Alma. Sa galit ni Kanda ay ginamit nito ang Ripang Flash Claws kaya parehong tumilapon sila Allen at Alma at kaagad niya ding sinaksak si Alma. Dahil sa pinsalang natamo ni Allen mula sa innocence ni Kanda ay labis siyang naaapektuhan nito. Nagawa ni Alma na makaganti kay Kanda ngunit pinigilan siya ni Allen. Pagkabagsak ni Kanda ay inatake naman ni Alma si Allen. Biglang may naramdaman si Alma at pagkahawak nito kay Allen ay inatake naman sila ni Kanda. Dito na naglaban sila Allen at Kanda at habang nagpapalitan sila ng mga atake ay nagawa ni Kanda na masaksak si Allen. Mula sa sugat galing sa saksak ay unti-unting nag-iba ang kulay ng katawan ni Allen na parang nagiging katulad na din ng kulay sa mga miyembro ng Noah. Bumangon si Alma at aatakihin na sana nito si Kanda nang magpalabas ng matinding kapangyarihan si Allen at napurohan nito si Alma. Bumangon si Allen bilang si 14th na at nakakaramdam din sila ng paglindol sa lugar. Tuwang-tuwa naman si Adam na tuluyan ng nagising si 14th. Pagkadilat naman ni Allen ay nakagapos na siya at kaharap ang isang lalaki na parang si Taiki. Nagpakilala itong si Nea na siyang si 14th at ang Noah na wawasak umano sa lahat. Biglang lumaki si Tim at sinira ang barrier sa kinaroroonan nila Allen. Nang makabalik si Allen ay nakita ng isa niyang mata ang totoong katauhan ni Alma na pinalilibutan ng kadena. Babanggitin na sana ito ni Allen nang pinigilan siya ni Alma at susubukan ng pasabugin ang sarili sa harap ni Kanda para idamay ito. Pagkasabog nito ay biglang nagwala si Tokusa kaya pinigilan ito kaagad ni Bak at nagpatuloy din ang labanan nila Four at Taiki. Nang makita ni Allen si Kanda ay nadurog na ang katawan nito kaya kaagad niya itong nilapitan. Hinahanap naman ni Alma ang katawan ni Kanda dahil gusto niya itong tabihan. Dito niya na sinabi ang totoo niyang nararamdaman na ayaw niyang mahiwalay sa kanya si Kanda. Dahil dito ay binuhat siya ni Allen at bago pa sila makalapit kay Kanda ay biglang naging halimaw na ang katawan ni Alma. Kahit ang mga third exorcist ay naapektuhan din nito. Biglang narinig ni Allen ang boses ni Kanda at katapos ay ginamit niya na hawakan ang katawan ni Adam para madala si Kanda kay Alma. Bago sila magkahiwalay ay nakiusap si Kanda na dalhin sila ni Allen sa lugar kung saan ipinadala silang dalawa sa una nilang misyon na magkasama. Niyakap ng mahigpit ni Kanda si Alma at pagkababa ni Allen ay kaagad itong nagbukas ng Arc Gate. Matapos makapasok nila Kanda at Alma dito ay mabilis din itong isinara ni Allen. Nang makarating sila Kanda sa lugar na hiniling nito kay Allen ay nagkausap sila at hiniling ni Alma na pagmasdan siya ni Kanda hanggang sa tuluyan na umano siyang mawala. Nang mabasag ang Spirit Stone ni Bak ay nawala na din dito si Four at muli na namang nagwala ang third exorcist. Dumating dito si Allen habang galit na galit naman si Leveli sa ginawa niya na patakasin si Alma kasama si Kanda. Akala nila ay buhay pa si Alma kaya hindi pa din namamatay ang mga third exorcist. Sinusubukan ni Allen na iligtas si Tokusa nang bigla siyang pigilan ng binding feathers ni Link na kararating lang dito kasama si Tawako. Ginawa nito ni Link dahil malakas ang kanyang pakiramdam na ibang-iba na ang nakikita niyang Allen kumpara sa ilang buwan na pagmamasid niya dito. Dahil dito ay nasabi niya ng isang delikado na si Allen. Nakiusap si Allen na pakawalan siya ni Link para mailigtas nila si Tokusa ngunit tumutol kaagad dito si Leveli at mas gusto nito na puwersahin si Allen na buksan muli ang Arc Gate para habulin sila Kanda at Alma. Nagising bigla si Tawako at inatake nito si Allen sa pag-aakalang pinatay ni Allen si Madaraw ngunit napigilan siya ni Tim. Inatake naman ni Tokusa si Link ngunit bigla na lang siyang naglaho. Pagkabangon ni Tawako ay hinigop siya ng Earl's Arc ni Adam. Sinubukan ni Link na iligtas si Tawako ngunit hindi niya na ito naabutan. Dito na isa-isang nagsialisa ng mga miyembro ng Noah's clan. Napansin nila Link at Allen na daladala din ng mga ito si Madaraw.
Dahil sa mga ipinakita ni Allen sa naganap na labanan ay ikinulong siya pati na din si Tim. Nasa base ng Noah din pala sila Bookman at Lovey na hinarap naman ni Cheryl. Ito ay dahil nalaman nila Cheryl mula kay Rode na may koneksyon umano si Bookman sa 14th o kay Nea. Dahil sa mga sinabi ni Cheryl ay naisip kaagad ni Bookman na gusto ng mga ito na malaman ang kahinaan ni 14th dahil naatasan sila ni Adam na protektahan ito. Ipinatawag si Link ng matataas nilang opisyal para magbigay ng report tungkol kay Allen at sa paghahanap nila kay Kanda. Ayon kay Link ay hindi pa din umano sumasagot si Allen sa kanilang mga katanungan at tanging tubig lang palagi ang iniinom nito sa pag-aakalang may inihahalo sa pagkain nito. Habang sa kainan naman ay walang ganang kumain sila Timothy dahil sa mga nangyari. Naaawa din sila sa ginagawa ng Central Agency kay Allen. Ngunit dahil gusto nilang makatulong kay Allen ay pinilit nilang kumain para magkaroon ng lakas. Matapos kumain ng lahat ay pinuntahan ni Link si Jerry. Nagpaluto ito ng porridge at katapos ay dinala niya ito kay Allen. Ito ay para makasiguro umano si Allen na walang hinahalo sa pagkain niya. Dahil dito ay kumain na si Allen at naikwento naman ni Link ang mga nakaraan nito kasama sila Madaraw at ibang Third Exorcist. Ayon kay Link na siya dapat ang sisihin sa nangyari sa mga Third Exorcist dahil siya umano ang nagbigay ng dark matter kay Lively. Dito na din nagsalita si Allen sa nararamdaman nito at ang tungkol din kay 14th. Biglang may kakaibang naramdaman si Allen at nag-iba ang kulay nito. Dumating dito ang isang cardinal at napansin ni Link na nakabulagta na ang mga nagbabantay sa labas. Pagkahawak ng cardinal kay Allen na parang may gagawin nito ay nagising din bigla si Adam at na-activate ng kusa ang innocence ni Allen. Pipigilan na sana ni Link ang cardinal nang maunahan siya nito dahil sa sobrang bilis nito. Inatake ni Allen ang cardinal na nasapol sa noo ngunit hindi ito tinablan. Lumapit ito kay Allen at nang hawakan nito si Allen ay nakita ni Allen na ito pala ang umatake kay Cross. Habang patuloy na nasasaktan si Allen sa ginagawa ng cardinal ay biglang dumating dito si Taiki at mabilis na inatake ang cardinal. Matapos mapabagsak ni Taiki ang cardinal ay lumabas si Rode at nilapitan si Allen. Muling bumangon ang cardinal at unti-unting nagbago ng anyo. Ayon kay Taiki ay isa umano itong independent type innocence na tinatawag na Apocryphos. Habang kinakausap nila Buck si Lively at sila Linali si Kumway tungkol sa ginagawang pagkulong kay Allen ay nasa labas na pala ang mga Third Exorcist na kakampi na ng Noah. Nilabanan ni Taiki ang Apocryphos at nang magawa ng Apocryphos na mapigilan ang pag-atake ni Taiki ay biglang inatake ni Allen ang Apocryphos. Tinanong ni Allen dito kung ito ba ang pumatay kay Cross dahil nakita niya umano ito. Sinabi naman ng Apocryphos kay Allen na isasakripisyo umano siya ni Cross para sa kapakanan ng 14th. Muling nag-react ang Crown Clown ni Allen at nang aatakihin na ng Apocryphos si Allen ay kaagad itong sinangga ni Rode. Inatake naman ni Link ang Apocryphos at nirelease si Tim para itakas si Allen kaya pinilit din ni Taiki na makawala. Pagkasabog ng atake ni Link sa Apocryphos ay tumilapon si Tim dala-dala na sila Allen at Rode at tinulungan sila ni Taiki. Sa galit ng Apocryphos kay Link sa pagkatakas nila Allen ay inatake niya ito. Nakita naman ng ibang crows sila Tawako kaya inatake din nila ito. Matapos malaman ang pagpasok ng dalawang Noah sa headquarters at ang pagsama ni Allen sa mga ito ay formal nang idineklara ni Kumway ang pagkakasuspinde ni Allen bilang exorcist at itinuturing na bilang isang Noah. Nang puntahan nila Lively ang kulungan ni Allen ay nakita nila si Link na nakahandusay na. Habang ang cardinal na nakalaban nila Allen ay palabas na para habulin sila Allen. Isinara ni Lively ang pinto ng kulungan at inutusan ng mga bantay na umalis sa lugar dahil tanging katawan lang umano ni Link ang nandito. Pagkaalis ng mga bantay ay sinabihan din ni Lively si Renny na mag-ingat. Umalis sa lugar si Renny at Buck at nagpaiwan sila Lively at Zoo. Habang si Linali ay lumabas din ng headquarters para habulin sila Allen. Nagpahinga muna sila Allen at nagtataka si Taiki kung bakit hindi pa din nagkakamalay si Rode. Biglang nakaramdam si Taiki na may papalapit na sa kanila. Gusto ni Taiki na umalis na sila kaagad sa isla ngunit ayaw ito ni Allen dahil isa siyang exorcist at hindi siya sasama sa Noah. Muli na namang na-activate na mag-isa ang innocence ni Allen kaya kinuha ni Taiki si Rode kay Allen. Ito pala ay dahil sinusubukan nito na makipag-ugnayan sa Apocryphos. Balak ni Taiki na tanggalin na ito sa katawan ni Allen ngunit kaagad na umiwas si Allen. Habang hinahabol ng mga exorcist ang mga Noah pati na din si Allen ay hinaharap naman sila ng mga Third Exorcist at mga Akuma. Nakaharap ni Linali ang ibang Akuma dahilan para mapahinto din ito. Dahil sa mga iba-ibang ingay na naririnig ni Maria ay nahihirapan itong matunton ang lokasyon nila Allen. Nakaramdam siya na may naglagay ng barrier kaya nagulat sila kung sino ang may gawa nito.
Pagkasabog ng mga charm of flame feathers ay dito lang nila napagtanto na pinalilibutan na sila ng apoy na kagagawa ng mga third exorcist. Inilabas ni Madaraw ang mga higanteng Akuma na kaagad ding inatake ang mga exorcist. Habang nakikipaglaban si Lina Lee sa mga Akuma ay kinausap siya ni Kumwei. Naatasan siya na habulin ang 14th dahil na-stranded na ang ibang exorcist kaharap ang mga third exorcist. Ngunit naniniwala pa din umano siya na hindi isang Noah si Allen dahil sa mga sakripisyo nito bilang isang exorcist. Inatake ng isang Akuma ang golem na kasama niya dahilan para maputol ang usapan nila ni Kumwei. Nang matalo niya ang mga Akuma ay dumating naman dito si Tokusa para sabihan siya na wag nang habulin si Allen dahil katulad nila ay magiging kakampi na din umano ng Millennium Earl si Allen. Pagkaalis ni Tokusa ay nagsilabasan naman ang mas marami pang Akuma para labanan si Lina Lee. Habang naririnig nila Allen ang mga pagsabog dahil sa labanan ay naramdaman ni Taiki na malapit na sa kanila ang Apocryphos. Sinabihan niya si Allen na kung gusto pa umano nito na manatili bilang exorcist ay wag muna siyang babalik sa Black Order at ayusin muna ang halimaw sa loob ng katawan niya. Pagkaalis ni Taiki ay napagtanto ni Allen ang kanyang sitwasyon sa Black Order. Biglang nagsalita si Rod at sinabihan si Allen tungkol sa sekreto kung paano ipinaglaban ni Nea si Mana. Katapos ng mga sinabi ni Rod ay naglaho na ito. Nagpasya si Allen na sundin ang payo ni Taiki at ginamit ang Arc Gate para pumunta sa lugar kung saan hindi siya masusundan ng Black Order at ng Noah. Bago pa siya pumasok sa gate ay dumating dito si Lina Lee. Dahil ayaw ni Lina Lee na umalis si Allen ay niyakap na lang ito ni Allen. Sinabi ni Allen kay Lina Lee na kahit anong mangyari ay isa pa din umano siyang exorcist at ang Black Order pa din ang ituturing niyang tahanan niya. Katapos ay pumasok na siya sa gate at hindi na siya napigilan pa ni Lina Lee. Ipinakita dito ang araw ng dalhin ni Cross si Allen sa isang simbahan matapos mamatay ni Mana. Kasama nilang nanirahan dito ang isang madre at si Barba. Dahil sa kalungkutan na nararamdaman ni Allen ay hindi naging madali ang bawat araw na lumilipas dito. Si Cross ang tumayong parang ama ni Allen at dahil hindi nito alam paano mag-alaga ng bata ay nahirapan dito si Cross. Habang sa simbahan ay inalala ng madre kung buhay pa ba si Cross. Biglang may kumatok sa kanila at nang buksan ito ni Barba ay si Allen pala ito na nanghihina. Pagkabalik ni Taiki sa base ng Noah ay ipinaalam nito kina Cheryl ang paglaho ni Rod dahil sa pagprotekta kay Allen. Nabanggit din ni Taiki ang tungkol sa Apocryphos na siguradong sinusundan na si Allen. Hindi naman matanggap ni Cheryl ang nangyari kay Rod dahil lang sa pagprotekta kay Allen. Kaya tinanong niya si Bookman kung ano ang relasyon ni Rod at ng 14th sa nakaraan dahil alam niyang alam ito ni Bookman. Inatake niya si Lovey para mapilitan si Bookman na magsalita ngunit pinipigilan naman ni Lovey si Bookman na magbigay ng kahit anong impormasyon sa mga Noah. Pagsapit ng araw para sa misyon ng Black Order na hanapin si Allen ay nag-usap muna sila Lina Lee at Marie. Dito ay naglabas ng sama ng loob si Lina Lee sa ginawa niyang pagpanig sa Black Order kesa kay Allen. Ngunit naiintindihan naman ni Marie si Lina Lee dahil sa may pinagsamahan din sila sa lahat na nasa Black Order. Nang pabalik na sila sa headquarters para sa pagbubukas ng gate ay nakita nila si Kanda. Dahil dito ay parehas silang dalawa na napaluha habang papalapit sa kanila si Kanda. Kagad silang bumalik sa headquarters at pinuntahan ni Kanda si Zu na nakahiga na lang palagi dahil sa panghihina ng katawan nito at hawak-hawak ang innocence ni Kanda. Inactivate ito ni Kanda at muli itong nagising at bumalik sa anyong espada. Nagpasya din si Kanda na sumama sa misyon na hanapin si Allen. Matapos gumaling na mga pinsala ni Allen ay nagpasya din itong umalis na sa simbahan. Ngunit dahil sa katauhan ni Nea sa kanyang katawan ay palagi din siyang nahihirapan para kontrolin ang kanyang innocence. Sabayan pa nito ng mga Akuma na walang tigil na umaatake sa kanya saan man siya magpunta. Dito na nagtatapos ang pinakahuling episode ng The Gray Man Hollow. Kung nagustuhan mo ang ating kwento ay huwag kakalimutan mag-like at mag-subscribe na din para malalaman mo kaagad kung may bago akong video. Maraming salamat sa panonood at shoutout na din kina